TV ng Love, Joy, Hope, the ABS-CBN Christmas Special 2025. Part 1 na po ngayong Sabado at Part 2 naman ngayong Linggo sa Kapamilya Channel sa Cable TV, Kapamilya Online Live at sa YouTube at Facebook, A to Z and I1. Maligayang Pasko po sa inyong lahat and enjoy the show. Hello, Kath Den fans! Sina Kath at Alden ay in love 24/7, 365 days. Mga kasambros. Tapos nagulat ako dito, may pasabog rin pala, no? Si Ma'am Catherine mamaya sa ABS-CBN, mga kasambreros. So yan at marami pang items sa vlog na ito. Pero unahin ko ito, kagabi pala, nagkaroon pa ng paglalagari itong si Sir Alden, no? Pumunta pa siya sa Catarina Resort. Christmas party, mga kasambreros. 23 minutes ago, posted niya Shiandro, mga kasambreros. Tapos, if I'm not mistaken, kasi wala akong mahanap na, no? Wala akong mahanap na video sa TikTok, mga kasambreros, dito sa Catarina Resort Party. Hindi ko alam kung kagabi ito or last year, mga kasambreros, kasi wala na akong record last year, eh. So dito ay naka-denim si Sir Alden, mga kasambreros. Tapos yun nga, no, bilang host or bilang siguro celebrity guest sa Catarina Resort, mga kasambreros, ay siya may hawak ng mikropono. Ako, medyo yung doubt ko dito ay hindi na ito ginawa or parang hindi ito kagabi, no, kasi talagang busy na si Sir Alden, mga kasambreros, para sa preparation mamaya. Tapos, yun nga, no, pero pwedeng sumaglit din siya, no, parang nagpakita lang, mga kasambreros, tapos nagsalita ng konti. Pero kung magtatagal siya, medyo malabo kasi sobrang busy ni Sir Alden para sa kanyang fan meet mamaya, mga kasambreros. So, but correct me if I'm wrong, no, sa mga nakakaalam, kasi wala akong mahanap na videos, no, sa TikTok, mga kasambreros, kasi kung may videos ay saka ako kumaga pa 100% na sure, mga kasambreros, na talagang siya, no, na talagang pumunta siya kagabi, mga kasambreros, na alam natin na sobrang busy ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ito, si Daddy Bay, no, nag-post ng kanyang bahay na punong-puno ng Christmas decors, mga kasambreros, no, by Ken Creative Designs. So ang ganda kasi tapos yung tugtog niya dito ay parang Silent Night yata. Parang Silent Night. Basta pampasko, mga kasambreros. Tapos yun, talagang ganda ng Fulkerson Mansion, mga kasambreros. Simple lang, hindi yung typical na mga Christmas lights na yung parang madami na parang dikit-dikit or something. Ito talagang siya, unique, mga kasambreros, kasi parang punto por punto, no, very detailed, mga kasambreros. So ang galing ni Ken, no, ng Ken Creative Design. So actually dalawang videos yung pinost ni Daddy Bay, mga kasambreros. So yun, tapos ang ganda dito yung cross, no, na talagang umiilaw sa gitna. Ang ganda, no? Ang ganda ng cross sa gitna. Sobrang appreciate ko ito kasi syempre bilang Kristiyano, bilang tayo ay mananampalataya ni Kristo, Jesus Christ should be the center ng every tahanan, no, every pamilya, mga kasambreros. And yan nga ang pamilya ni Sir Alden, no, nakasentro kaya Lord, mga kasambreros. So ang ganda, ang lupit, mga kasambreros. Siya, parang meron lang siyang point per point na doon lang ilalagay yung ilaw, no, at saka decorations, mga kasambreros. Hindi siya yung typical na pupunuin ng ng tawag dito ng mga Christmas lights talaga, mga kasambreros, yung buong bahay. Ito siya, talaga ang ganda, no, ang ganda, mga kasambreros. So lang dito, ang pinaka sentro talaga dito ay ang cross, no, si Lord Jesus Christ, mga kasambreros. Ang lupit niya, no, ni Sir Ken, mga kasambreros, at ng kanyang buong team. Tapos ito na nga, may pasabog rin pala si Ma'am Catherine, no, kagaya na napakinggan niyo, mga kasambreros, no. Love, Joy, Hope, mga kasambreros. So sabi niya dito ay para magkakaroon ng dalawang gabi. So mamaya Sabado hanggang bukas na magkakaroon parang Christmas party event na simultaneous ng ABS-CBN, mga kasambreros. So sabi dito ay
8:15 p.m. Part 2, no? Part 1 and Part 2 mga kasombreros ng ABS-CBN Christmas Special sa December 13. So mamaya tapos bukas. So nagulat nga ako kagabi kasi kagabi lang to na post ng ABS-CBN mga kasombreros. So magsisimula ng 8:15 p.m. So kay Sir Alden 'di ba 8 p.m. So medyo mauna lang ng konti kay Sir Alden na fan meet mamaya. So sana may live, no? Alam ko magkakaroon ng live session or may live na coverage mga kasombreros ang mga Aldinatics at saka itong sa naman sa ABS-CBN ay sa A2Z, sa I1 TV at saka sa Kapamilya Channels mga kasombreros. May online live sila sa YouTube, no? So yun siya nakalagay dito mga kasombreros. So nakakatuwa kasi si Ma'am Catherine talaga yung nag-imbita. Nakita natin dito si Sir Alden yung main face ng GMA, tapos sa ABS-CBN naman ay si si Ma'am Catherine mga kasombreros. So talagang cut din lang sa kalam, no? Kapag may mga big event ay si Sir Alden yung pinaka nangunguna. Tapos dito naman sa ABS-CBN ay si Ma'am Catherine. Parang may binibuild up sila, no? Na alam mo yun na tawag dito na hindi man sila magkasama but yung spirit nila, yung presence nila ay parang sila na rin, no, mga kasombreros magkasama araw-araw. And then ito, next item natin. So, ang kulit ni Ken, no, kasi na siya 6 hours ago, 15 years of stories, dreams and all of you. Nakabili na siya ng ticket, no, para sa mamaya mga kasombreros sa ticket kay Sir Alden mga kasombreros. So hindi ko alam kung parang tumulong din siya kasi sobrang dami ng ticket na kanyang hawak na ito mga kasombreros. Sabi niya, see you tomorrow at the RXB fan meet. So moving forward. So yun, tapos sobrang daming ticket niya na binili. Hindi ko alam kung ipamimigay niya yung iba or tumulong siya sa pagbebenta ng tickets mga kasombreros. So yun po. And then ito, ang touching din ito mga kasombreros, no? Yung Lion City Youth Incorporation, namigay pala sila ng 500 tickets mga kasombreros, no? Grabe, sinuportahan nila si Sir Alden mga kasombreros. And of course, yung magiging guests, no, ni Sir Alden mamaya ay ang Cup of Joe, sina Will Ashley, Dustin Yu at Bianca De Vera. So yun siya mga kasombreros na. And aabangan natin yung kanilang yung pasabog ni Sir Alden na kung sino ba yung magiging part ng kanyang number na hindi pa daw na part ng kanyang pamilya. Tapos may isa pa siyang pasabog na hindi pa daw niya nagagawa sa kanyang 15 years of career sa showbiz mga kasombreros. So basta wag lang macho dancing. Joke lang po. So yung dito, yung Lion City Youth Incorporated, namigay sila ng 500 tickets pero may mechanics lang binigay, no? Share the post and make sure to tag us. Mention ang 5 friends in the comments and explain why you deserve the ticket. Follow the official page of Lion City Youth Incorporated. So yun siya mga kasombreros. Kasi ang daming tumutulong talaga, no, mga kasombreros na mag-share ng tickets mga kasombreros at saka of course, no, para sa dito sa concert ni Sir Alden mga kasombreros. So 15 years, no, hindi basta-basta yung mga kasombreros, kahit nga 10 years or 5 years lang ay mahabang panahon na yon, pero siya 15 years mga kasombreros. Tapos nag-post siya sa kanyang Instagram story yung para sa special photo one-on-one naman ito mga kasombreros. So may physical, ito yung parang perks or parang giveaway nila mga kasombreros dun sa special photo one-on-one mga kasombreros, no? Actually putol ito, yung number 9 lang yung nakuha ko mga kasombreros. Physical contact with the artist may be limited or prohibited depending on event policies. So please do not linger. Parang siya, parang reminder pala ito mga kasombreros. So please do not linger. The line must move continuously according to staff direction. Follow staff instructions at all times to ensure a smooth and orderly process. Gifts may be placed in the designated drop box located on stage. The photo op is non-transferable and cannot be exchanged or assigned to another individual. Latecomers may not be allowed to join the session. So yung mga late, si mga Pinoy na late,
Makinig kayo. Unclaimed photo op sessions during the assigned schedule will be forfeited. The artist and organizer reserve the right to adjust the schedule format or details without prior notice. And then 16 is anyone who behaves inappropriately or violates event rules may be denied access to the photo opportunity. So yun siya mga kasembreros. Reminder ni Sir Alden. And then ito, next item natin mga kasembreros, 9 hours ago. Ito na naman mga kasembreros. May mga parinig-rinig naman ito kay Ma'am Catherine, no? Kasi sabi dito, ang saya, PNV Forever Vlogs, ang saya-saya na ng kabila. Yung ayuda nila, nagkasabay lang tapos sabi tinapos na ni Daniel, hahaha. Pero lumabas ang picture si Kayla, kay Anthony nakayakap, haha, sinira agad ang kadiluluhan nila, kawawa naman aray. Inulit ko lang i-post para mamasmasan. Mga assuming happy, relax mga kasolid, huwag agad mag-move on, di pa tapos ang laban. So, Kathniel followers. So, ito kasi picture ni Daniel Padilla at saka ni Anthony Jennings at saka ni Kayla Estrada mga kasembreros. So, alam natin si Anthony Jennings, magkakasama ito sila sa incognito mga kasembreros. Pero hindi ko lang alam kung anong point niya dito. Kung pinupunto niya ba na huwag umasa ang Kayla Estrada at saka Daniel Padilla na love team, or yung kay Kath, no, at saka kay Daniel, or kay parang gusto niya sabihin na bakit kaya yakap niya ni Anthony Jennings si Kayla Estrada at hindi si Daniel Padilla, parang ganun ba? So dito ay parang kumakaway sila mga kasembreros, no? So yun po. And then ito, next item natin mga kasembreros. Hindi ko ito na-post. Yung Hungry Pita pala ni Sir Alden ay tumulong, no, doon sa charity works niya sa post mga kasembreros at saka sa parang nag-serve pala dito sa parang nag-serve sila ng nag-serve sila ng pagkain, no, na Hungry Pita nga mga kasembreros doon sa pagpunta ni Sir Alden mga kasembreros sa mga charity or mga institutions, mga especially, no, dito sa POS. So parang sa POS lang sila nag-focus mga customers. Ay nakakatuwa, no? Alam niyo, isa ito sa mga legacies na kapag ikaw isang amo, tapos ang itinuturo mo at saka pinapakita mo sa mga trabahante mo ay ganito, no, mga full of purpose na mga charity works. And sabi niya dito na parang hindi lang ito partnership, no? Sabi niya it's a shared purpose na ginagawa nila mga kasembreros. That's why we proudly stood with Alden Richards. So yung Hungry Pita ay talagang full support mga kasembreros sa mga advocacy ni Sir Alden. And nakakatuwa, no? Medyo sobrang touch ako dito mga kasembreros na by serving meals to the dedicated people behind POS. So yun siya, no, talagang kasi yung mga tao sa POS na Philippine Animal Welfare Society, of course, dapat din silang pasahuran kasi nag-aalaga sila mga kasembreros na mga hayop, no, especially. Thank you for your compassion, dedication, and for being a voice of hope for animals. So yun siya mga kasembreros, no, talagang nakaka-touch ito. At the Hungry Pita, we serve more than shawarma. So grabe, ang lalim mga kasembreros. We serve with purpose. So yun siya mga kasembreros, no, talagang nakakaluha ito. Na nakakatiri-eyed mga kasembreros, no, yung gantong uri ng mga purpose at saka advocacy sa buhay. Kasi yun talagang makita natin dito na susuportahan si Sir Alden kasi nga ay pure, no, at saka genuine, authentic ba yung kanyang paglilingkod at saka pagtulong sa kapwa, especially sa mga institutions and sa mga charity foundations mga kasembreros. And then ito yung yung Oxycure pala kahapon, hindi na natin namalaya na nagkaroon sila ng promo na up to 50% off mga kasembreros. So yun, mega Christmas sale mga kasembreros nito. Pero yun nga, medyo late na tayo. And then yung Ribisco crackers ni Sir Alden, nag-post din, no, ng pasobra para tamis saya ang araw. So yun, tapos yung damit dito ni Sir Alden ay mostly pula, no? At saka may hawak siya, of course, na tawag dito na Ribisco crackers. And then ito, grabe naman tong mga tao.
So, kasi parang pinagtanggol dito ng isang fan. Kasi nga, parang sinasabi, napapansin na naman yung mga tao, yung sakang, no, yung paan ni Ma'am Catherine, mga kasombreros. Pero sabi ng isa dito ay, okay lang maging sakang kung ganyan naman kaganda na legs. So, sabi nung tao dito nung nagtanggol, mga kasombreros. Tapos, nung time nga ito ng Christmas party, no, ng ABS-CBN, mga kasombreros. So, pinagtanggol niya dito. Walang pangalan eh. Okay lang maging sakang kung ganyan naman kaganda na legs. So, ang tao ay talagang may maipintas lang, mga kasombreros. And then ito, so yung glam team, no, ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, ay nag-post kagabi or pinost, mga kasombreros, yung kanilang parang picture, mga kasombreros, ng kanyang glam team. So, andito si Bupiap, si Dana yata itong isa, no? Itong parang naka-gray siya sa gilid niya, Bupiap. Tapos si John Valley, of course. Tapos hindi ko alam kung sino, hindi ito si Nico Hortillosa, something like that, no? So ito yung people behind sa mga outfits at saka mga ganap ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, sa kanyang shoot. So si Ma'am Bupiap, alam ko may anak na rin ito eh. Medyo malaki na rin ang anak nito, mga kasombreros. Mukha lang siyang bata. Alam ko magkapatid sila, di ba? Sino kayong isa? Si Kim Yap, no? Parang ganon. So, hindi ako medyo familiar sa dalawa ito. Parang, pag nakita ko lang na singkit tsaka maputi. So, si Bupiap na agad yung aking unang naiisip, mga kasombreros. Si Kim Yap, siguro pa nagtabi sila, malilito na ako ng konti. So, ganon, mga kasombreros. And then, si Sir Alden, nag-post din siya sa kanyang Instagram account nung shoot niya, no, behind the scenes again doon sa kanyang ARXV, mga kasombreros. So sabi nito kagabi, I see you tomorrow, Alden Richards, this is it, no? Tapos yung kanyang shoot nga at saka behind the scenes, mga kasombreros, ng kanyang photo shoot na na-flash na rin natin kahapon. So pero ito parang teasers na lang din para sa kanyang great event mamaya, mga kasombreros, sa kanyang ultimate fan meet, na kung saan ay talagang first time, no, na magkakaroon ng ganito kasi di ba kadalasan nasa Araneta, nasa Cuneta, pero ito talaga nasa hometown niya. So first time niyang ginawa doon para maipadama na rin sa kanyang hometown, no, sa kanyang lupang sinilangan, na mahalaga ang kanyang lupang sinilangan na Santa Rosa, Laguna, mga kasombreros. So kaya doon siya magkakaroon ng fan meet. So ito na nga ang dito ang Kath din, sina Kath and Alden ay in love, mga kasombreros, 24/7. Ay natutuwa ako dito sa post ni Mark Prin kagabi, no, nagparamdam na naman siya, mga kasombreros. In love ang aming client. Yung kilig ko sa inyo abot hanggang bashers. 24/7, 365 days ba kayo nagkasama or magkasama? Tapos parang may mga note dito si babae. It's been 3 years and 6 whole months, no? Since I saw your face that night. So hindi ko alam kung parang lyrics yata ito ng kanta, pero nga, no? In love ang aming client. So 24/7 sila magkasama at in love, mga kasombreros. 365 days. So araw-araw silang Tapos yung si Ma'am Catherine, naka-violet siya. Tapos Sir Alden ay kumakanta, mga kasombreros. So yun po, no, talagang in love naman sila. Hanggat walang umaamin ay Team Panatag at solid tayong Kath Dinatics, mga kasombreros. So ang inamin nila pareho, single. Pareho silang masaya, no? Bakit ganyan? Kasi di ba yung iba parang basta kakaiba sila, mga kasos, kakaiba talaga ang Kath din. At saka walang tatalo sa tambalang ito. Parehong ginto, no? Parehong diamante ng ABS-CBN at saka ng GMA, mga kasombreros, ang Kath din. So walang tatalo sa tambalang ito. So kung may tatalo man siguro sa generation nila ngayon ay wala pa muna. Okay, siguro sa mga susunod na mga next 10 years, 15 years or something like that, mga kasombreros, or 7 years, hindi natin alam, no? Wala pong nakakaalam, mga kasombreros, ng
mga susunod na pangyayari. But in the meantime, namnamin natin ang kanilang stardom, no? Pagiging diamante at ginto ng kani-kaniyang networks, mga kasambreros, ang Kathden. So yun, no? Talagang nakakatuwa at nakakaano kasi si Mark Prin talaga. Pag si Mark Prin talaga sa TikTok ang nag-post ay talagang go. Grabe, no? Kasi nakita natin yung pattern eh. They declared they're both single. Yes, they're single, no? And happily declared na single sila, mga kasambreros. Pero alam natin sa loob-loob nila na they're both kampante, no? Parang may agreement ba, no? Na someday, somehow, no, darating tayo sa panahong ganito. Pero sa ngayon ay let's enjoy the individual works and projects na meron tayo, no? So ganun siya, no? Venture, no? Pasukin natin kung anong gustong pasukin ng mga dito na mga activities or mga businesses, for example. So ganun sila, mga kasambreros. So talaga nakakatuwa lang. And then ito, last item natin, may isang nag-post dito, hindi ko nakuhaan yung caption niya, pero si Ma'am Julia at saka si Ma'am Catherine doon nga sa Christmas special nila, Christmas party ay yun. So nagulat ako dito kasi si Ma'am Catherine, si Ma'am Julia sobrang tangkad nito eh. Tapos si Ma'am Catherine ay medyo mas mababa sa kanya ng konti. Pero parang hindi na nagkalayo yung kanilang height kasi sobrang taas pala ng heels ni Ma'am Catherine dito. Tapos si Ma'am Julia yata ay siguro mga mababa lang yung heels ng mga kasambreros. Pero yun po, no, talagang mag-bestie-bestie ang dalawang ito, si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Julia Montes. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items pero syempre abang-abang pa kayo kasi meron pa tayong mga mga items. So ang pinaka big day baka yung concert ni Sir Alden mamaya at saka yung Christmas special ng ABS-CBN baka bukas na natin maihahabol yun kasi 8 na yun, so i-edit ko pa, so medyo para baka bukas na yun, mga kasambreros. Alright, so ngayon po ay December 13, 2025, Sabado na po, no? Hope that you're enjoying your weekend, mga kasambreros. Madaming labahin, maraming mga tasks na gagawin. Pero yan po, no? So sana pa ipakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Blessed Saturday po sa bawat isa. Para po sa ating Word of God is sobrang ganda nito, mga kasambreros. Ang title po natin ay Saan ang Confidence Mo? 1 John chapter 5 verses 14 to 15. Now this is the confidence that we have in Him, Jesus Christ, that if we ask anything according to His will, according sa will ng Panginoon, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. So ito, mga kasambreros, ay confidence. Kumaga pa, equal to belief, equal to pananampalataya, equal to paniniwala ba na kapag ang Diyos daw pala ay narinig tayo. And pansin natin dito yung kanya sinabi, mga kasambreros, na now that He is this is the confidence that we have in Him, that if we ask according to His will, ayon sa kalooban ng Panginoon, mga kasambreros, ay diringgin niya tayo. So, parati natin iisipin na ang panalangin natin, if hindi yan kalooban ng Panginoon, kahit na anong dasal natin, mga kasambreros, ay hindi niya tayo didinggin, hindi niya ibibigay, mga kasambreros, at bibigyan niya tayo ng ibang plano, kaya ng ibang, ng ibang bagay doon sa ating panalangin, mga kasambreros, because He knows what's best for us, mga kasambreros. Ano yung mas maganda? Ano yung mas mainam, ano yung mas beneficial sa atin, mga kasambreros, at mas advantage. Kumbaga pa, hindi niya ibibigay yung alam niyang ikakasira natin, yung mawawalan tayo ng panahon sa Kanya, hindi niya ibibigay yung ikakapahamak natin. So ganun, mga kasambreros, kasi alam ng Diyos ang past, present, and future. Alam niya mangyayari sa kinabukasan, alam niya mangyayari after 1 million years. Grabe, no? Naisip niyo, mga kasambreros, after 1 million years, after 2 million years, no, after 1,000 years, no? Naisip ba natin kung ano na yung itsura ng mundong ito, mga kasambreros? So, minsan dapat mag-isip-isip tayo na gano'n, no? Ano kaya ang itsura ng mundo after 100 years,
anong itsura ng Earth na to after 600 years, di ba? Kasi ano na yan ang buhay, hindi lang dito nagtatapos sa mundong ito. We have life after death. So, siguro makikita na natin ang mundong ito ay kung magkakaroon pa ba tayo ng glimpse, magkakaroon pa ba tayo ng madudungaw pa ba natin ang mundong ito mula sa langit, mga kasombreros, no? So, talagang minsan dapat mag-isip kayo ng gano'n na para magkaroon tayo ng sense of purpose sa buhay ba na hindi lang ako hanggang sa mundong ito. No, there is life after death. And kung naghahanda tayo, nagpe-prepare tayo ng future dito sa mundong ito, mas lalo tayo mag-prepare sa life after death, mga kasombreros. And yun ang isa sa mga mali na mga tao na, hala, sige, trabaho silang trabaho, they're preparing for their future sa mundong ito. Pero after 100 years, no, iba na naman yung mga inhabitants, iba naman na mga generation, mga kasombreros. So, tama naman na magpagal tayo dito. Pero yung pagsisikap natin, yung ating labor, yung ating pagtatrabaho, yung ating pag-iipon sa mundong ito, ay useless kapag hindi kasama ang Panginoon doon sa plano natin, mga kasombreros. Kasi ang life after death, hindi na siya 1 million years. We will spend time for eternity, mga kasombreros, sa kabilang buhay. So, kung hindi tayo namuhay ng naayon sa pananampalataya kay Lord dito sa mundong ito, wala tayong relasyon sa Panginoon, wala tayong pananampalataya sa Kanya, ay ano yung buhay natin after death, mga kasombreros. So, that's questionable, no? So kung kaya ngayon pa lang dapat simulan natin na gawin ang kalooban ng Panginoon, magbasa, manalangin, mga kasombreros, and do His will. Isn't it amazing to think about how our prayers hold the power to connect us directly with God's will? When we pray with sincerity and with a heart aligned with God's desires, we are essentially opening up a line of communication with Him. So, napaka-amazing, no, ng panalangin natin ay may power, no? Ito yung sasabi dito sa verse natin, mga kasombreros, na papadiringgin ng Panginoon, mga kasombreros, kapag ang ating panalangin ay naayon sa Kanyang kalooban, mga kasombreros. So, malalaman natin na ang ating panalangin ay ayon sa kalooban ng Panginoon kapag ito ay maglalapit lalo sa ating Panginoon, mga kasombreros. Hindi siya magpapalayo. Kumbaga pa, hindi tayo mawawalan ng oras sa panalangin, sa pagbiblia at paggawa ng Kanyang kalooban, bagkus ay magkakaroon pa tayo ng mas malalim na relationship at communication at oras sa Kanya, mga kasombreros. This verse reminds us that when our prayers are in harmony with God's will, Kanyang kalooban na naman, we can have confidence in knowing that He hears us and that He will answer according to His perfect plan for our lives. It's a comforting thought, isn't it? To know that we have His direct line, the Creator of the universe, and that our prayers are not just heard, but they are also answered with love and wisdom. Grabe, no? So, hindi lang naririnig doon ng Panginoon, but may love at wisdom, mga kasombreros. Kasi ano yan kapag ang Diyos natin ay nakinig, no, sa ating panalangin, hindi lang yan siya bigay niya ng diretsyo, parang walang guidance, hindi organized, no? Kasi ang Diyos natin ay ang punot dulo ng pagka-organize, mga kasombreros, sa buhay in general. So, ang verse na ito ay nag-challenge sa atin ng mag-reflect tayo ba ng mga intentions natin, ng mga motives natin behind our prayers. Ano ba yung motibo natin? Baka nanalangin tayo, sana mamatay na si ganito, sana masira yung ganito. So, parang ginawa mo pang revenge, no? Paghihiganti ang panalangin, mga kasombreros. So, hindi dapat yan. Yung intention dapat natin ay align sa kalooban ng Panginoon. Kung kaya yung pinaka mainam, pleasing na panalangin ay ang let your will be done, no? Hayaan mo ang kalooban mo ang mangyari at maganap sa aking buhay. So, ganun siya, mga kasombreros. We deepen our relationship with God and invite His blessings into our lives by aligning our prayers with His will. So let's strive to pray with hearts and that are open to God's leading, and let's have confidence in knowing that He will always hear and respond to our prayers in a way that's best for us, mga kasombreros. So hindi magbibigay, hindi diringgin ng Panginoon ang ating panalangin if hindi iyon ayon sa Kanyang kalooban. So, ang Kanyang kalooban ang pinakamainam sa lahat, mga kasombreros. Kumaga pa, the best among the best ang Kanyang kalooban sa atin. We can have confidence in our prayers because
When we pray according to God's will, He hears us. This means that when we align our prayers with His plans and purposes, we can trust that He will listen and respond. Knowing that God hears our prayers gives us assurance that our requests are not failing on deaf ears. So, hindi bingi ang Diyos natin, bagkos siya po ay nakikinig, no, all ears, mga kasembreros, but are being received by a loving and attentive God. We can also have confidence that we will receive what we have asked for since we know that He hears us. This confidence is not based on our own abilities or worthiness, but on the faithfulness and goodness of God. When we pray in faith, trusting in God's wisdom and timing, we can have assurance that He will answer our prayers in the way that is best for us and in accordance with His perfect will. So yun, no? Suma total, mga kasembreros, kapag hindi kalooban ng Panginoon, ay wala pong mangyayari. So think of prayer as your direct line to the ultimate CEO. So isipin natin ang Diyos natin, ang Chief Executive Officer, ang may-ari, ang presidente, ang owner ng kumpanya na pinagtatrabahuan natin ang mundong ito, mga kasembreros, and even sa ating tahanan. When we do good works, no, kapag gumagawa tayo ng mga kabutihan, ng generosity, ng pagtulong, no, na hindi naman kailangang ibulgar mo or i-post mo sa social media or sa Facebook mo or kung ano man dyan, mga kasembreros, it's not necessary. Ang kailangan nandito ay makita ng Diyos yung intention natin sa pagtulong, yung puso natin sa pagbibigay, no? Napilitan ka ba? Or iba ba yung motibo mo? And so on, mga kasembreros. So, ganun dapat. So, dapat ay yung intention natin ay naayon sa kalooban ng Panginoon. Because our CEO, our God, always listens and acts at our best interest, mga kasembreros. So, just like you confidently approach your boss or support your family, approach God with your needs. So, huwag tayo matakot. Huwag tayo matakot manalangin, huwag tayo mag-atubiling manalangin, at saka humingi sa Kanya, mga os. Kasi, sabi nga natin dito sa mundong ito ay there's no harm in trying. So, try and try, mga asos, and pray and pray and pray and pray parati. So, yun lang ang ating gagawin sa lahat ng panahon at pagkakataon ng ating buhay. Alright? So, ang confidence natin ay na kay Lord. So, hindi lamang sa ating sarili na nauuwi sa kayabangan at kapalaluan, mga kasembreros, but in total dependence sa ating Panginoon every season and every situation ng ating buhay. Alright? So, sa ating Word of God, nawa pa ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Confidence sa ating Panginoon na when we pray according to His will. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasalasan pa. Alam po. I love you.